Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakaupo kami sa loob ng kanyang marangyang sports car. Sa totoo lang, noong una kong makita ang garahe niya na puno ng iba't ibang sasakyan, labis akong namangha. Mahirap tukuyin kung iyon ba ay isang garahe o isang showroom ng mga sasakyan. Sabihin mo lamang kung anong modelo at tiyak na mayroon siya nito. Papunta kami ngayon sa kanyang opisina. Mayroon daw siyang isang maikling pulong at pagkatapos ay tutuloy kami sa bahay ng aking mga magulang. Hindi naman sa natatakot ako, ngunit may kaunting pag-aalinlangan akong isama siya roon. Alam ko kung hanggang saan kayang magsalita ng masakit ang aking mga magulang, at natatakot akong baka bastusin nila si Xavier. At batid kong hindi niya iyon palalagpasin. Naputol ang aking pag-iisip nang huminto ang sasakyan sa harap ng gusali. Naalala ko ang unang beses na napunta ako rito. Ang pinakamasamang araw ng aking buhay. Dahil sa pagtataksil at sa usapin kay Carol, nawalan ako ng malinaw na pag-iisip. Huminga ako ng malalim at bago ko pa mabuksan ang pinto, binuksan na iyon ni Xavier. Xavier, alam mo namang may mga kamay ako at kaya kong buksan ang sarili kong pinto, sabi ko. Umiti siya at marahang inilagay ang kamay sa aking baywang habang isinasara ang pinto. Alam ko, mahal. Ngunit gusto kong gawin ang mga bagay na ito para sa iyo. Bukod pa roon, tungkulin kong tratuhin ka na parang reyna. Napangiti ako at naglakad kami papasok. Bago kami tuluyang makapasok, may naisip ako. Xavier, mauna ka na. Babalik ako agad. Nag-alinlangan siya. Ano ang nangyari? Maaari kitang hintayin. Hindi na. Sige na, mauna ka na. Saglit lang ako. Tumango siya at pumasok. Tumawid ako sa kalsada at lumapit sa isang matandang nagbebenta ng rosas. Magkano po ang mga rosas na ito? Tanong ko. Ngumiti siya. 50 piso bawat isa. Magkano kung kukunin ko lahat? Lalong lumapad ang kanyang ngiti. 30 ang mga ito. Bibigyan kita ng diskwento. 1,400 piso lahat. Salamat. Kukunin ko. Kinapa ko ang bulsa ng aking maong. Ngunit wala akong dalang pera. Naku naman, Xavier. Kung pinayagan mo lang sana akong magpalit ng damit, nadala ko sana ang aking pitaka. Maaari po ba kayong maghintay sandali? Naiwan ko ang aking pitaka. May kaibigan ako sa gusaling ito. Hihiram lang ako ng pera. Sige, sagot niya. Mabilis akong pumasok sa gusali upang humiram ng pera kay Chris. May narinig akong may tumatawag, ngunit hindi ko na pinansin. Sumakay ako sa elevator at pinindot ang ika-20 palapag. Pagbukas nito, naglakad ako patungo sa opisina ni Chris. Ngunit bago ko pa mahawakan ang doorknob, ay humawak ng mahigpit sa aking pulso at pinihit ako. Ano ba iyan? Sigaw ko. Eksakto. Ano nga ba iyan? Hindi mo ba ako naririnig? Kanina pa kita tinatawag. Sigaw ng babae. Pasensya na, hindi ko alam na ako ang tinatawag mo, sagot ko, pilit kumakawala. Alam ko ang mga tulad mo. Nagpapanggap para makalapit sa mga kilalang tao. Hinigpitan pa niya ang hawak sa aking pulso. Hindi niya ako pinakinggan. Hinila niya ako pababa hanggang sa labas ng gusali. Lumabas ka na bago ka pa makita ng boss, sigaw niya. Kilala ko si Xavier at si Chris. Hayaan mo akong makausap sila. Hindi siya nakinig. Itinulak niya ako palabas. Nadapa ako sa hagdan at ipinikit ang aking mga mata, inaasahang babagsak ako ng malakas. Ngunit may kamay na sumalo sa akin. Si Chris yun. Tinulungan niya akong makatayo at pinunasan ang aking luha. Paano mo nagawa ito? Sigaw niya sa babae. Napaatras ito sa takot. Nagtipon ang mga tao sa paligid. Ano ang nangyayari dito? Isang malamig na tinig ang narinig. Xavier. Nakatayo siya sa entrada, kasama ang kanyang mga bodyguard. Nakakatakot ang kanyang aura.
Lumapit siya at hinawakan ang aking sugat. Napangiwi ako sa sakit. Iniwan niya ako kay Chris at naglakad papunta sa babae. Miss Emma Rodriguez, magsalita ka, mariin niyang sabi. Hindi ito makapagsalita. Magpaliwanag ka ngayon din. Sa takot, nagsalita siya at gumawa ng kwento. Na ako raw ay magnanakaw at nanakit pa. Natigilan ako. Humingi ka ng tawad, utos ni Xavier. Ngunit lalo pa siyang nagsalita ng masasakit na salita laban sa akin. Biglang nagkagulo ng ibalibag ni Chris ang mesa. Tumahimik ka, mariin niyang sabi. Humingi ka ng tawad ngayon din. Sa huli, napilitan siyang humingi ng tawad. Pinatanggal siya ni Xavier sa trabaho. Pagkatapos, dinala niya ako sa kanyang opisina. Lumuhod siya sa harap ko. Alam mo bang wala kang kasalanan, tanong niya. Tumango ako. Kung ganoon, bakit hindi mo ipinagtanggol ang sarili mo? Napaatras ako sa lakas ng kanyang tinig. Paumanhin. Maya, hindi ito tungkol sa paghingi mo ng tawad. Dapat ipinagtanggol mo ang sarili mo. Napagtanto ko. Nag-aalala siya para sa akin. Tumango ako habang lumuluha at niyakap niya agad ako. Bigla kong naalala ang matandang nagbebenta ng rosas. Tumakbo ako palabas, humiram ng pera kay Chris at binili ang mga rosas. Pagbalik ko sa opisina, may pulong si Xavier. Pasensya na sa abala, sabi ko. Hindi problema. Maupo ka muna, sagot niya. Matapos ang pulong, kami na lang dalawa. Xavier, tingnan mo ito, sabi ko, iniabot ang mga rosas. Ngunit hindi siya tumingin. May problema ba? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Tinapik ko ang kanyang balikat, ngunit inalis niya ang aking kamay. Naluha ako. Xavier. Pakiusap. Huwag mo akong baliwalain. Tumingin siya sa akin at dinala ako sa sofa. Masakit, hindi ba? Tanong niya. Tumango ako. Ganyan din ang naramdaman ko nang hindi ka lumapit sa akin. Nagulat ako. Nakita kitang humingi ng pera kay Chris. Napayuko ako. Hinawakan niya ang aking baba at itinaas ang aking mukha. Maya, gusto kong sa akin ka lumapit. Gusto kong ako ang magbigay ng lahat ng kailangan mo. Pasensya na. Hindi ko alam na masasaktan ka. Sa susunod, sa akin ka lalapit. Nangangako ako. Umiti siya at hinalikan ang aking noo. Mahal kita. Mahal din kita, Xavier. Pagkatapos, pumunta kami sa bahay ng aking mga magulang. Sa bawat daan na tinatahak namin, lalong bumibilis ang tibok ng aking puso. Pinindot ko ang doorbell. Nagbukas ang pinto. Ang aking ina. Nagulat siya nang makita si Xavier, ngunit pinapasok kami. Hinawakan ni Xavier ang aking kamay, nagbibigay ng lakas. Matapos ang ilang sandali, dumating ang aking ama. Magandang araw, Ginoong Garcia, bati niya. Tumango lamang si Xavier. Maraming salamat sa pagtiis sa kanya sa loob ng mga buwan. Maaari mo na siyang ibalik dito. Nanikip ang aking dibdib. Hinigpitan ni Xavier ang hawak sa aking kamay. Inilabas niya ang isang folder. Ano ito? Tanong ng aking ama. Ito ang pagwawakas ng kontrata. Kapag napirmahan ninyo, tapos na ito. Pumirma ang aking ama at ibinigay sa akin ang papel. Tumingin ako kay Xavier. Tumango siya. Pumirma ako. Tapos na. Ang kontratang nagbuklod sa amin ay tuluyan ng natapos. Parehong nilagdaan ni Maya at ng kanyang ama ang mga papeles ng pagwawakas ng kontrata. Isang karangalan ang makatrabaho kayo, Ginoong Garcia, sabi ng kanyang ama habang ibinabalik sa akin ang folder. Ngayong opisyal nang tapos ang kontrata, maaari mo nang iwan si Maya rito. Tumingin siya kay Maya. Maaari ka nang bumalik sa iyong silid. Humigpit ang kapit ni Maya sa aking kamay at nakita kong malalim ang kanyang paghinga. Marahan kong pinisil ang kanyang palad at tumango upang iparamdam na magiging maayos ang lahat. Umiti siya ng bahagya at humarap sa kanyang ama na ngayon ay nagtataka sa aming kilos. Hindi ako mananatili rito, Papa. At doon, ibinagsak ni Maya ang kanyang pasya. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ka mananatili rito? Sigaw ng kanyang ina na noon lamang namin napansin na naroon pala sa dulo ng sala. Huminga ng malalim si Maya at pilit pinakalma ang sarili.
Maingat ang kanyang mga galaw, tila isang sundalong mekanikal, ngunit halatang tensyonado pa rin siya. Nakakunot ang kanyang mga kamay, tanda ng matinding stress. Ang ibig kong sabihin ay hindi ako mananatili rito, diin niya sa bawat salita. Tumahimik ang kanyang mga magulang, hinihintay ang kanyang paliwanag. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Mahal ko si Xavier at pakakasalan ko siya sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito dahil gusto ko, hindi dahil sa anumang kasunduan. Ano ang sinabi mo? Tanong ng kanyang ama, malamig ang tinig ngunit punong-puno ng panganib. Naging mabigat ang hangin sa silid, tila anumang sandali ay maaaring sumabog ang tensyon. Mahal ko si... Hindi na niya natapos ang pangungusap nang biglang tumayo ang kanyang ama at mahigpit siyang hinawakan sa mga braso. Paano mo nagawang magdesisyon ng mag-isa? Wala kang karapatang gawin iyon. Napangiwi si Maya sa sakit. At iyon ang naging hudyat para kay Xavier. Pakawalan ninyo siya, Ginoong Santos, mariin kong sabi, nagpipigil ng galit. Huwag kang makialam sa usapin ng aming pamilya, sagot niya. Habang si Maya ang pinag-uusapan, lahat ito ay usaping personal para sa akin, tugon ko, kapantay ng kanyang tono. Napatahimik si Ginoong Santos. Lumapit si Maya. Alam kong sa paningin ninyo ay wala akong karapatang magdesisyon. Pero isa na akong ganap na may edad. At pinili ko si Xavier. Siya ang gusto ko at kailangan ko. Isang malakas na sampal mula sa kanyang ina ang pumigil sa kanya. Agad ko siyang niyakap. Mag-ingat kayo sa inyong kilos, Ginang Santos. Hindi ako nananakit ng babae. Ngunit huwag ninyo akong subukan, malamig kong babala. Maya, ayos ka lang ba? Tanong ko. Maya, magsalita ka, pag-udyok ko. Bakit? Mahina niyang tanong habang tumutulo ang luha. Bakit ninyo ako kinasusuklaman? Bakit hindi kayo masaya para sa akin? Dahil hindi mo karapat-dapat ang maging masaya, sagot ng kanyang ama. At tuluyang nabasag ang kanyang puso. Dapat hindi ka nalang ipinanganak. Dapat noon pa kita pinatay, lalo na nang umuwi kang halos ginahasa ng tinatawag mong nobyo, sigaw niya. Nanigas si Maya. Alam kong sisirain siya ng mga salitang iyon. Niyakap ko siya. Umalis na tayo. Sapat na ito. Ngunit hindi siya kumilos. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang mga sagot ko. Lumapit siya sa kanyang ama. Ano ang nagawa ko sa inyo? At gusto mong malaman? Sagot nito. Gusto naming magkaroon ng lalaking anak. Ikaw ang unang ipinanganak. Tinanggap ka namin. Ngunit nang magbuntis muli ang iyong ina at lalaki na sana ang bata, naging masaya kami. Ngunit dahil sa iyo, nahulog ang iyong ina at nawalan kami ng anak. At hindi na siya muling magkakaanak. Nanlumo si Maya. Kinamumuhian ninyo ako sa isang bagay na hindi ko naman sinasadya. Bata pa ako noon, umiiyak niyang sabi. Wala kang nagawa para sa amin. Hindi mo karapat-dapat ang pagmamahal namin, dagdag ng kanyang ina. Napatawa siya ng mapait. Hindi ko karapat-dapat? Hindi. Mali kayo. Karapat-dapat ako sa lahat. Sigaw niya. Ginawa ko ang lahat para sa inyo. Tinalikuran ko ang mga pangarap ko. Ang pagsusulat ko. Pinili kong maging inhinyero dahil gusto ninyo. Sinunod ko ang lahat. Paaralan, kaibigan, kahit pananamit. Iniwan ko ang trabaho ko para sa inyo. Hindi ako lumayo dahil gusto ninyo. Wala akong naging kaibigang lalaki dahil sa inyo. At pinakasalan ko ang isang estranghero dahil iyon ang gusto ninyo. At ngayon sasabihin ninyo. Wala akong nagawa para sa inyo. Isinuko ko ang sarili ko para sa inyo. Nag-aalab ang kanyang galit, ngunit ramdam ko. Ito'y bunga ng matinding sakit. Hindi ninyo karapat-dapat ang isang anak na tulad ko. Sana naging suwail ako, sana nasagot ko kayo noon pa. Tumahimik ang lahat. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang luha. Hinarang ninyo ako, pero nagtagumpay pa rin ako. Pinatigil ninyo ako sa trabaho, pero nagtrabaho ako bilang freelance engineer. Ipinakasal ninyo ako kapalit ng kaunting halaga. Pero mayroon akong 4 milyong dolyar noon. At ngayon, nakabili ako ng regalo para sa aking nobyo. Isang lupa sa India na nagkakahalaga ng 12 milyong dolyar. Sarili kong pera iyon. Tumingin siya ng diretsyo.
Ang anak na tinawag ninyong walang halaga ay may halaga. Hinawakan niya ang aking kamay at hinila ako palabas. Sa loob ng sasakyan, nanatili siyang tahimik. Pagdating sa bahay, hindi siya agad bumaba. Maaari ko bang hiramin ang sasakyan? Tanong niya. Saan ka pupunta? Tumango lamang siya. Sasamahan kita. Hayaan mo akong mag-isa, pakiusap niya. Sige, ngunit tandaan mo. Ikaw ang buhay ko. At kung dala mo iyon, ibalik mo ito ng ligtas. Hinalikan ko ang kanyang noo. Pinanood ko siyang umalis. Tumawag ako kay Peter. Sundan mo siya mula sa malayo. Siguraduhin mong ligtas siya. Pagkaraan ng ilang oras, hindi pa rin siya bumabalik. Hindi na ako mapakali. Pinuntahan ko ang lokasyon. Bahay ng aking mga magulang. Pagpasok ko, iyon ang pinakamasakit na tanawing nakita ko. Nakatupo si Maya sa sahig, umiiyak na walang pigil. Nanginginig ang kanyang katawan, basang-basa ng luha ang kanyang mukha. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Nagulat siya, ngunit hinayaan niyang umiyak sa aking dibdib. Hanggang sa unti-unti siyang tumahimik. At nawalan ng malay. Maingat ko siyang binuhat at dinala sa silid. Tinakpan ko siya ng kumot at hinalikan ang kanyang noo. Magpahinga ka, prinsesa. Marami kang pinagdaanan ngayon, mahina kong bulong. Sa susunod na kabanata, haharap si Xavier sa galit at sakit na iniwan ng pamilya ni Maya at gagawin ang lahat upang protektahan siya. Kahit mga hulugan ito ng tuluyang pagputol ng ugnayan sa kanyang mga magulang. Samantala, magsisimula si Maya na muling buuin ang sarili, ngunit may darating na bagong hamon na susubok sa kanyang lakas at sa kanilang pagmamahalan. Kaya abangan natin,